Lusot na po si Tambaluslos. Wala na. Hindi na po hahabulin si Tambaluslos. Ipapakita ko po sa inyo. Ano po may kasunduan na po ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Tingnan niyo po ito. Sa Huwebes, kakasuhan ng plunder ng Ombudsman si Majority Senator Jinggoy Estrada dahil sa umano'y manumalyang flood control project. Isa sa mga pinagbasehan ng Ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service o NPS ng Department of Justice o DOJ na kasuhan si Estrada. Kasama umano kasi si Estrada sa kalakaran na pagkuha ng 30% kickback sa mga flood control project. Ang impormasyon galing sa mga insider o kasabwat sa proyekto tulad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR District Engineer Gerardo Palencia at DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na mga state witness na ngayon. Mga state witness. Eto nga sila Bernardo, yan nga mga magnanakaw. Alam mo, titingnan nating mabuti ha. Bakit si Tambaluslos walang kaso? Bakit itong mga to walang kaso? Pero pagka DDS, may kaso. Yung mga magnanakaw karamihan nasa kamera, walang kaso. Nuknukan, isa nga daw sa mastermind si Bernardo. Si Tambaluslos, ganun din. Di ba? Ngayon, ang gustong kasuhan, si Jinggoy naman. Pag susunod-sunod pag-uusapan natin yan isa-isa. Engineer Henry Alcantara na mga state witness na ngayon. Pirma na lamang ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang hinihintay para maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Yung hinog na, pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan. Kung maiahain So, hinog na daw. Inabot pa ng isang linggo. Hinog na ang alin? Yung pananakot nyo. At hindi pa rin bumabaligtad sila Jinggoy. Sasampulan ngayon si Jinggoy. Kasi tandaan nyo po unang sinampulan si Bong Revilla na kaaway nito, kalaban nito sa Cavite. Hitting two birds in one stone. Wag na natin pag-usapan yun. Diba? Baka itatanggi ni Boying yan Pero ba't si Bong Revilla? Sabi ko nga sa inyo, eto nga itong si Bernardo nga, lusot. Bakit po si Bong Revilla? Warning shot yun. Kung bagat yung ginawa nung Sergeant at Arms, warning shot, pinakulong si Bong Revilla. Kayo, kakasuhan namin, ilang beses na naming sinabi sa media, pag hindi pa kayo bumaligtad, gagawin namin sa inyo ang ginawa namin kay Bong Revilla. Ganun na po kabastusan ang gobyernong ito. Huwag na tayo maglokohan dito. Wala naman sila doon sa sinabi nung 18 Marines. Wala naman sila doon sa sinabi ni Saldico. Pero yung sinabi ni Saldico, walang kaso. Nakukuha po. Kaya warning shot yan. Kaya susunod si Jinggoy, sige ayaw mong bumaligtad. Ikaw naman ikukulong ko. Tapos, pag hindi bumaligtad, isusunod si Joey Villanueva. Pagkatapos si Cheese. Ayan na po matitigas ulo nyo. Nagbibigay kami ng warning shot. Akala nyo hindi namin kayo tutuluyan. Yan po style nila. Yan po style ni Boying. Pinag-aaralan lang. Kung maiahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada sa Huwebes, susunod na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Estrada, ikukonsulta niya sa mga abogado ang mga reklamo. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my principles and what I believe in, so be it. Alam mo Jinggoy, kapit lang, huwag kang babaligtad. Konting tiis, total, 2 taon lang yan. Kesa naman bumaligtad ka, na bakla ka, at alam ko hindi ka bakla. Kaya maninindigan ka, di ba? Pero kung hindi ka nanindigan, sa 2028 ikaw naman nangyari. Bakit? Uupo at uupo si BP Sara. Hindi ko sinasabing babawian siya. Pero alam naman natin na alam nyo malakas talaga ang suporta ng Duterte. Pangalawa, alam naman natin ang totoo. Alam naman ng taong bayan na talagang ginigipit lang kayo. Pero kung di ka maninindigan, siyempre, hindi ka nagugustuhin ng taong bayan. So, tiis lang, di ba? Alam mo, binabanatan ko to si Jinggoy before. Kasi pinagtatanggol niya, di ba, merong akusasyon na may lumabas na video na nagdodroga si Bongbong Marcos. Ayaw niya ipalabas yung video. Let that be a warning to you. Kaya nga sabi ko kay Jinggoy, manindigan ka, di ba, nang ikulong ka. Magkita-kita na lang tayo pare-pareha sa kulungan. If that what it takes para ipaglaban tong bayan na ito. Kami rin may kaso po. Ngayon, paalala po ito, lalong-lalo na doon sa mga vlogger na nakakatanggap ng barya lang kay Bongbong Marcos. Kung ginagawa nila to kay Jinggoy, na ipinagtatanggol pa ni Jinggoy si Bongbong Marcos before. Kung nagawa ni Bongbong Marcos kay PRRD na ipinakulong sa dahig, siya pa ang nagpalibing sa tatay ni Bongbong Marcos. Kung nagawa ni BP Sara, siya ang naglagay sa posisyon kay Bongbong Marcos bilang presidente. Hindi makakaporma yan kung hindi kay Sara. Si Pastor Kibuloy ang laki ng naitulong kay Bongbong Marcos. Ganyan. Kayo pang maliliit na vlogger. Sabi ko sa inyo, yung baryang natatanggap ninyo, walang kwenta yan. Akala nyo, malakas kayo kay Bongbong Marcos. Hindi ka pa sa tingin mo, sir.
Your guess is good. Tumanggi siya magkomento ng tanongin kung itinuturing niya bang panggigipit ang inihahandang kaso. No comment. Basta ang alam ko, sabi na LBRMO, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila. Wala siyang insertion. Yung first Blue Ribbon Hearing Committee, yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LBRMO, wala silang record na ako ay may insertion ng ganong halaga. Bukod kay Estrada, may isasampa ring kasong plunder laban kay Majority Senator Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo. Kilog na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ng gusto yung pagkakalahad ng ng impormasyon at ng ebidensya. Yan. So, Joel Villanueva, warning siya. Pagkakulong ni pinakita na ikukulong si Jinggoy, but definitely ikukulong yan. Yan ay pananakot na sa'yo. Ang tanong, takot ba ang isang Senator Villanueva? Babaliktad ba sa majority? Maghuhudas ba si Senator Villanueva? Alam naman natin negatibo rin to. Ibig sabihin, ginigipit lang. Sana wag matakot. Kaya nga after 2 weeks pa siya para pwede pa nilang pag-usapan. Baka naman, maayos pa natin yan. Bumaligtad ka na, wala kang kaso. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag si Senator Villanueva. In 2 weeks daw, sabi ng ombudsman. Bukod kina Estrada at Villanueva na pareho mga majority senator, mayroong 9 hanggang 10 senador pa ang iniimbestigahan ng ombudsman kaugnay ng flood control Kita mo, may 9 o 10. Lahat po yun, pustahan tayo, majority. Kapit. Pati nga si Marcoleta may kaso. Sinisilipan na. projects pero hindi pa sila pinapangalanan. Pero itinanggi ni Remulla na ginigipit nila ang mayorya sa Senado. May kinakaharap ding reklamo si Majority Senator Rodante Marcoleta Lahat. para sa mga hiwalay na reklamong plunder. Kaya ngayon, pag wala kang kaso, ibig sabihin, hindi ka sinisilip, hudas ka. Indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga pampublikong opisyal. Dahil yan sa umunay pagtanggap niya ng donasyong 75 million pesos mula sa ilang individual. Lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi nyo pinapahirap. Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat Ang tanong, hindi sila sinisingle out. Ang trabaho ng ombudsman, lahat. Lahat, puro majority yun. Meron ka bang meron ba kayo sinisilip dun sa Martin 11? Si Martin Romualdez nga mismo hindi nyo masilip. O ngayon, si Chis din naman. Alam mo bakit? Talagang galit na galit sila kay Chis. Sabi ko nga sa inyo, siya ang tingin nila pumigil nung unang impeachment kay BP Sara dahil dyan sa 4th tweet. Alam nyo yan. At the same time, siya ang nagsiwalat dito kay Tambaluslos. Alam naman natin yung minority 11, that is Martin 11. Si Chis naman. Iniimbestigahan din si dating Senate President Francis Chis Escudero. Sunod-sunod yan. Pagkatapos pag kinulong si Jinggoy, hindi natakot si Villanueva. Hindi bumaligtad. Si Villanueva naman ikukulong. Pag nakulong si Villanueva at di pa rin natakot si Chis, isusunod na si Chis. Tutuluyan po ito. Maniwala po kayo sa akin. Yan ang masakit sa gobyerno natin. Pero sige, nung isang araw nga, kausap ko si si Kong Defensor. Nagkita kami sa DOJ. Sabi ko, Kung, mukhang i-extend nila, mukhang walang election sa 2028. Hindi papayag ang taong bayan. Nako. At yung mga senador magagalit. Yun na nga. Yung iba doon, yung 11, hawak sa liig ni Tambaluslos. Ang sagot niya, hindi. Sabi ko, Kung, anong gagawin natin? Lipad na tayo. Biniro ko lang siya para makita ko kung anong sagot niya. Hindi. Dito tayo. Kulong kung kulong. Patay kung patay. Ilaban natin tong bansa. Sabi ko, ayos to. Sabi ko, ganyan dapat ang prinsipyo ng isang Hindi, totoo, hindi ko po kayo binibiro. Nagkita po kami noon at nagtatawanan pa nga dun sa nangyayari ngayon Parang meron kasi kaming ginawa dun sa DOJ dahil hindi ko pwede baka mamaya medyo kinasuhan tayo ng nung umiihi sa pantalon. Siguro kilala nyo na. So ganun po issue. Kasama namin yung 18 Marines kaya lang bakla pala yung nagkaso sa amin. Hindi kayang harapin yung 18 Marines ayun. Naduwag. Anyway, ganyan po ang kanilang style. Samang ilang mga kongresista tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay kaugnay ng malawakang kaso na binubuo ng Ombudsman kaugnay ng iligal na proseso sa 2024 at 2025 national budget. Partikular ang pagpasok umano ng mga flood control budget sa small committee. Pero pinahihirapan umano sila ng Committee on Appropriations.
pinapasa Ito ha. Tingnan po ninyo ang ikakaso nila. Tingnan po ninyo pagdating kay Tambaluslos. pina namin yung records sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Ang hinahanap mo rito, yung amendments na wala man sa record na okay. yung Yung wala in-insert sa ka lang record. sa loob ng final version ng budget. Pero hindi namin inaatrasan yan kahit sino pa. Wala kami atrasan. Wala pang tugon dyan si House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing. Joseph Morong nakatutok. Ate muna, ito pala pag-usapan natin. May tanong lang ako kasi ang sabi nagsusulong daw nito ang DOJ. Rekomendasyon ng DOJ. Ito bang temporary, ano man tawag nila dyan parang saling pusang kasi hindi pa naman daw yun itong si Bida. Tanong lang to, tanong lang to, Boying. Adik ba yun? Hindi, tanong ko lang. Kasi medyo pareha sila ni Bongbong magsalita, ganun Parang nangangatal. Observe nyo lang. Ako naman nagtatanong lang. Diba? Kasi ganun napupunan nyo ba? Observe nyo si Bida. Oo. Pag nagpapabida yun, ganun. Tapos yung mata, ganun. Basta observe nyo yung mata. Parang yung mata ni Kokak. Hindi yung mga palaka, ganun, diba? Yung mata ni Kokak, ganun. Observe nyo lang. Ako nagtatanong lang. Kasi karapatan naman ng taong bayan Kasi hindi naman po pwedeng official ka tapos gumagamit ka. Diba? Pangit po yun. Paano ka magiging Secretary of Justice? Ikaw ang umaano ng hustisya tapos gumagamit ka. Ano yun? Hindi ko naman sinasabing ganun. Baka lang nagtatanong, gumagamit ba siya? Ito pa, isa sa usapin, no? Bakit si Tambaluslos parang tumahimik na? Diba? Tapos, yung kaso sa kanya hindi plunder. Iba Yun nga yung sinasabi nila na ang ikakaso sa kanya, bagamat tayo ay hindi naman abogado, pero naririnig natin sa mga abogado, pero teka muna, mas mababa daw yung ikakaso kay Tambaluslos. Pupunta at pupunta rin sa plunder. At yung kay Tambaluslos daw, walang bail. Bakit ganun? Pagka maka-Duterte, pag sa tingin ninyo nasa majority, nasa grupo nila Cayetano, non-bailable. Ayaw nyo makapag-participate at ayaw nyo magawa ang kanilang trabaho. Pero pag si Tambaluslos, na siya ang main character, second to the mastermind, one of the masterminds, ang kaso nyo, kulelat, kakapiranggot, paralaya. Ano ibig po sabihin nun? Nagkasundo-sundo na kayo ba? Nagkasundo-sundo na kayo dyan? O sige, Tambaluslos, huwag ka na magsalita. Huwag mo na kaming hilahin. Huwag mo na kami ibuking sa pagnanakaw namin. Hindi itutuloy na ni Boying yung kaso sa kanya. Nautusan ko na. Hindi niya na itutuloy. Kunwari lang para may masabi kasi kinakasuhan natin yung mga senador tapos ikaw hindi. Kunwari lang pero laya ka kasi bailable. Yung sa kanila hindi bailable. So tapos tahimik ka lang and then kami nang bahala. We will take over. Yan yung sinasabi natin na meron na silang kasunduan. Ang lupit na nangyayari sa Pilipinas. Hindi po ba? Tingnan po ninyo Pag walang nangyari kay Tambaluslos, kahit anong gawing pabida mo, Boying, kahit anong sabihin mo, eto iniimbestigahan, kahit eto kinukulong mo, kung si Tambaluslos, si Martin Romualdez, laya, lahat ng ginagawa nyo kalukuhan. Lahat yan, sabi nga nila, moro-moro. Lahat yan, drama. Huwag nyo kaming paglulukuhin.